nagpahayag ng hangaring tumulong sa paglansag ng terorismo sa Mindanao. Kasunduan ng pagtutulungan ng China at mga bansang ASEAN pinagtibay ngayon. Mga lider ng Maranao nagsagawa ng dialogo para sa kapayapaan at rehabilitasyon ng Marawi City. Mahigpit na seguridad sa mga hangganan ng Bohol, ipinatupad ng militar upang mahadlangan ang pag-atake ng New People's Army. At presyo ng gasolina at iba pang produktong petrolyo muling tataas ngayong linggong ito. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po niyo kami sa paghahatid ng mga balita at impormasyon. Ako po ang lingkod, Joseph Parapina, kasama si Marita Moahe mula naman sa International Broadcast Center sa Pasay City. At ito po ang Ulat Bayan Weekend. Una sa ating mga balita dito sa Ulat Bayan. Nagpahayag ngayon ng matapat na hangarin ang gobyerno ng Australia na tumulong sa paglansag ng terorismo sa Mindanao. Ito'y sa gitna ng patuloy na operasyon ng mga tropa ng pamahalaan laban sa teroristang Maute sa Marawi. Inihag ito ni Australian Foreign Minister Julie Bishop sa pulong ng mga lider at kinatawan ng bansang ASEAN na kasalukuyang idinaraos sa Pilipinas. May report si Eunice Samonte. Sa 4 na dekadang ugnayan ng Australia sa pagitan ng 10 bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, lalong tumibay ang matatag na relasyon nito ngayong unti-unti na ring napaplansya ang mga komprehensibong panukala at solusyon sa mga isyong sama-samang kinakaharap ng magkakalapit na bansa. Partikular na nga nabanggit dito ay ang isyu ng terorismo sa mga kalapit na bansa gaya ng sinapit ng lungsod ng Marawi sa Mindanao, kung saan hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng mga sundalo laban sa teroristang grupo ng Maute, Abu Sayyaf at ng ilang mga foreign fighters na sumapi dito upang makapagtayo ng ISIS Caliphate sa timog silangang bahagi ng Asya. The threat of terrorism and violent extremism transcends national boundaries, directly threatening regional security, as we're seeing in Marawi. In this challenging strategic environment, the role that a strong and united ASEAN must play in support of the rules-based order, dialogue and respect for international law is greater than ever. Bukod sa isyu ng terorismo, kabilang din sa mga naging pinakasentro ng talakayan sa pagitan ng Australia at ng ASEAN, ay ang sunod-sunod na pagpapalipad ng missiles ng North Korea at ang patuloy nitong paggawa ng mga nuclear weapons na maaaring makaapekto sa mga bansang kasapi sa ASEAN. Ito ay alinsunod na rin sa Nuclear Weapon Free Zone Treaty na sinusunod ng mga bansa sa ASEAN o ang obligasyon nito na hindi makilahok sa paggawa at pagtesting ng mga nuclear weapons sa loob at labas ng treaty zone ng ASEAN region. Hindi rin nakaligtaan sa naging pagpupulong ang posisyon ng Australia at ng ASEAN sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Matatandaan nitong Abril sa nakalipas na ASEAN Summit na ginanap rin dito sa Pilipinas, kabilang sa mga nabigyan ng backbone ay ang usapin gaya ng political security kung saan aktibong partner ng ASEAN ang Australia sa counter-terrorism, disaster relief at maritime security. Nasimula na rin ang ilang mga hakbangin para sa pagpapalago ng ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa kung saan nananatili pa rin pang-anim ang Australia sa pinakamalaking pinagkukuna ng foreign investment ng mga bansang kasapi sa ASEAN. As a near neighbour and ASEAN's longest-standing partner, Australia will work even more closely with ASEAN to support our shared interest in a peaceful and prosperous region. Ang bansang Australia ang pinakaunang dialogue partner ng ASEAN mula taong 1974 at nananatiling matatag na kaalyado ng 10 bansa.
Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng bansang Australia sa 10 bansang kasapi ng ASEAN, inaasahang mas dadaloy pa ang buhos ng mga proyekto sa aspeto ng sosyal, ekonomiya at politikal na suportado ng pinakamatagal na dialogue partner ng ASEAN, ang bansang Australia. Mula Samantala, nakikisa rin ang New Zealand sa laban ng mga bansang ASEAN kontra terorismo. Tiniyak ito ni Foreign Minister Jerry Brownlee sa ASEAN-New Zealand Dialogue na ginanap kanina sa Philippine International Convention Center. Si Joy Gumatay, nag-uulat. Nagkasundo ang ASEAN at New Zealand na lalo nilang paigtingin ang pakikipaglaban sa nagpapatuloy na banta ng terorismo sa Timog Silangang Asya. Kinumpirma ito ni Indonesia Foreign Minister Retno Marsudi at New Zealand Foreign Minister Jerry Brownlee sa ASEAN-New Zealand Dialogue Meeting na naganap sa Philippine International Convention Center. Sa pagsisimula ng pagpupulong, kinilala ni Indonesian Foreign Minister Marsudi ang matibay na strategic partnership ng ASEAN at New Zealand mula pa noong 2015. Sa katunayan, isa sa resulta ng produktibong relasyon ng mga ito ay ang ASEAN-New Zealand Plan of Action 2016 to 2020. We saw that out of 59 measures or activities, 52 have been carried out or is expected to be implemented. We also encourage the implementation of other activities in the near future. Naniniwala rin si Foreign Minister Marsudi na sa nagpapatuloy na pakikipagpalitan ng ideya at opinyon ay lalong madaragdagan ang mga hakbangin ng ASEAN at New Zealand tungo sa mas epektibong pakikipaglaban sa mga teroristang grupo at sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga sibilyan. Samantala, kinikilala naman ni New Zealand Foreign Minister Brownlee ang kahalagahan ng pakikipagdialogo sa pagpapabuti ng security measures ng isang well-established regional community tulad ng ASEAN. We see it as being a particularly important body to represent the aspirations of a region of the world that over the history of those 50 years has become progressively more economically important to the rest of the world. Dahil dito, nakikita ni Foreign Minister Brownlee na sa mga susunod na taon ay patuloy na hihina ang banta ng terorismo sa ASEAN, kasabay ng progresibong pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon. Sa huli, binigyang diin ni Foreign Minister Lee na hindi nagkamali ang New Zealand sa pagsuporta sa mga target na makamit ng ASEAN, partikular sa mga larangan ng political security, economy at socio-cultural. Gayong damang-dama ng 10 bansa at ng mga external partners nito ang pagkakabuklod-buklod ng rehiyon sa pagkamit ng kinakailangang pagbabago. Joy Gumatay para sa Bayan. Tiniyak naman ng Republic of Korea ang ibayong pagpapalakas ng pakikipag-ugnayang diplomatiko sa mga kapitbansang ASEAN. Binigyang diin ni South Korean Foreign Minister Kang Kyung-wha na lubhang mahalaga ang magandang relasyon ng kanyang bansa sa ASEAN para sa kapayapaan at kapanatagan ng rehiyon. Narito ang report. Muling kinumpirma ni Cambodian Foreign Affairs Minister Park Sook-hon ang kahandaan ng ASEAN na makatrabaho ang bagong administrasyon ni Pangulong Moon Jae-in ng Republika ng Korea upang lalong mapagtibay ang partnership sa pagitan ng ASEAN-ROK. Lubhang napakahalaga umanong maitaguyod pa ang pagpapaunlad ng micro, small and medium enterprises habang sama-samang kikilos para maabot ang itinakdang two-way target nitong $200 billion para sa taong 2020. Sa bahagi ng Republika ng Korea, sinabi ni South Korean Foreign Minister Kang Kyung-wha na itinuturing nilang key partner ang ASEAN at nakahanda silang palawigin pa ang kanilang diplomatikong pakikipag-ugnayan dito. Our commitment in this regard should be clear. Promptly after being sworn in, President Moon Jae-in took the unprecedented step of sending a special envoy to ASEAN. He reiterated the importance of ASEAN-ROK relations by saying, and I quote him directly, ASEAN is as important as our immediate neighbors around the peninsula in Korea's external relations. Unquote. Dahil dito, mahalaga para sa Republic of Korea na lubusang mapalakas ang pakikipag-ugnayan sa ASEAN at sa mga bansang kasapi nito. My government indeed seeks to strengthen our ties with ASEAN in 3 directions. First, to pursue mutual prosperity that is sustainable. Second, to increase people-driven two-way exchanges. And third,
to join hands to build a new East Asia that is peaceful and safe. Marita Muahe para sa Bayan. Inaasahang bubuti ang relasyon ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa bansang China. Ito'y matapos na pagtibayin ng mga ministrong panlabas ng ASEAN ng isang Memorandum of Understanding na naglalayong isulong ang ASEAN-China Center na itinatag noong taong 2011. Si Joy Gumatay sa detalye. Muling pinagtibay ang kooperasyon sa gitna ng ASEAN at ng China sa pinirmahang Memorandum of Understanding na layong paigtingin ang suporta sa itinatag na ASEAN-China Center noong taong 2011. Ang ASEAN-China Center isang lugar kung saan pinag-uusapan ang pagpapalalim ng relasyon ng ASEAN at ng China, partikular sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan. Our good relations are anchored on strong trade and economic ties, which we are working to bring to a new level. China has been ASEAN's largest trading partner for the past 7 years. And ASEAN and China have now committed to realizing our twin goals of two-way trade and investments. Sa pagpirma ng isa pang 5-year Memorandum of Understanding, hinikayat ni Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan ang kanyang mga kapwa country representatives na regular na makibahagi sa pagpupulong kung papaano magiging mas epektibo ang ASEAN-China Center bilang isang instrumentong pangkooperasyon. Samantala sa ginanap na ASEAN-China Dialogue Meeting, muling pinagtibay ng ASEAN at ng China ang kanilang commitment sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagpapalakas ng ekonomiya at pagpapalawak ng turismo. Ngunit hindi natatapos dito ang lalong bumubuting relasyon ng ASEAN at ng China. ASEAN and China are constantly looking for new areas of cooperation, and one area which we are currently exploring is improving connectivity and achieving greater synergy between ASEAN's Master Plan for ASEAN Connectivity and China's Belt and Road Initiative. Higit sa lahat, binigyang diin ni Singaporean Foreign Minister Balakrishnan ng isang malaking katagumpayan sa ASEAN-China relation, partikular sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo. Finally, ASEAN welcomes the finalization of the framework for the Code of Conduct on the South China Sea in Guiyang in June recently. This framework is very important, and it represents the culmination of effective and constructive cooperation between ASEAN and China over the past year. Sa katunayan, naging daan pa ang pagpupulong sa reaffirmation of respect on the freedom of navigation in and over flight in the South China Sea tulad ng itinataguyod ng pandaigdigang batas. Pinangunahan nito ni na Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan bilang kinatawan ng ASEAN at ni Foreign Minister Wang Yi ng bansang China. Joy Gumatay para sa Bayan. Patuloy naman ang paglakas panglalo ng relasyon ng India sa mga bansang miyembro ng ASEAN, kabilang ang Pilipinas sa loob ng nakaraang 50 taon. Binigyang diin ni Indian Minister of State Vijay Singh na ang ASEAN-India 25th year celebration ngayon ay patunay na mas matatag at mas mayabong ang ugnayan ng India at mga bansa sa Timog Silangang Asya. Si Eunice Monte nag-uulat live. Tumanggap ng papuri ang Pilipinas at ang 10 bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa katatapos lamang po na Indian Ministerial Meeting ngayong hapon sa pangunguna ni Indian Minister for External Affairs Vijay Singh. Sa katunayan, tinawag pa nga ni Prime Minister na a great occasion ang ika-50 anibersaryo ng ASEAN ngayong taon na dito ginanap sa Pilipinas. Ayon kay Minister Singh, malayo-layo na nga umano ang narating ng mga bansang kasapi sa ASEAN sa kabila ng mga krisis na dumarating dito. Partikular na nga nitong nabanggit iyong Asian Financial Crisis noong taong 1997 kung saan dahil sa pagtutulungan umano ng mga bansa sa ASEAN ay agad namang nakabangon ng ASEAN sa financial crisis na ito. At kung kanina nga ay 40 years anniversary ng Australia at ng ASEAN Dialogue, ngayong taon naman ang 25 years ng ASEAN Dialogue Relations sa bansang India na malaking bagay umano sa pag-unlad ng bawat bansa. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Indian Minister of State for External Affairs Vijay Kumar Singh. Philippines as chair is ably stewarding the Golden Jubilee celebrations, and in the last 2 years in your chairmanship we have had excellent dialogue on many issues.
The overall theme chosen this has been partnering for change, engaging the world, is in consonance with what we all think about. Our 25th anniversary celebrations that are coming of our relationship with ASEAN, spanning 30 dialogue mechanisms, including an annual summit and 7 ministerial dialogues that have been planned. Nauna na nga nagpadala ng sulat itong si Indian Prime Minister Narendra Modi sa Pilipinas nitong Enero ngayong taon at nakasaad dito ang pagsuporta ng bansang India sa ASEAN lalo pat umano dahil sa mga di nagkakalayong paniniwala, mayamang pagpapahalaga sa kultura at sa magkakaugnay na mga pananaw nito. Hinimok din ni Prime Minister ang bawat kasaping bansa ng ASEAN na tangkilikin at i-maximize ang ASEAN-Indian Free Trade Area na kinabibilangan ng mga goods, services at investments na malaking tulong rin sa New Delhi's East Act policy kung saan binibigyang prioridad nito ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Marita Joseph, konting trivia lamang para sa mga hindi pa nakakaalam, sobrang binibigyan talaga ng importansya ng bansang India ang ASEAN dahil kung hindi nyo na itatanong sa mga nakaraang New Delhi dialogues o yung mga pag-uusap sa pagitan ng iba't ibang bansa, lagi nitong nababanggit ng mga Indian leaders yung kahalagahan ng bansa sa ASEAN na naging daan umano ng mayamang kultura ng bansang India na nagsisilbing cultural highway sa sibilisasyon ng India. Looking forward naman umano ang bansang India sa mas marami pang engagements at proyekto ng ASEAN bilang full dialogue partner nito sa mga susunod pang taon. Mula po rin dito sa Pasay City, para sa Bayan, Eunice Monte. Maraming salamat, Eunice Monte. May magandang balita namang hatid ang gobyerno ng Canada sa mga kapanalig na bansang ASEAN. Ito'y tungkol sa larangan ng edukasyon na makatutulong sa kampanya laban sa kahirapan na isinusulong ng mga bansang ASEAN. Narito ang ulat. 5-year, $10 million Canada-ASEAN Scholarship in Educational Exchange for Development Program, masayang inanunsyo ni Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland. And I'm very delighted to be announcing here today a 5-year, $10 million Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchange for Development Program called SEED. This is a program which will be open to all ASEAN countries. It will equip students and mid-career professionals with a particular emphasis on women with critical knowledge and skills to help them to contribute to the fight against poverty. Sa isinagawa ngayong araw na ASEAN-Canada Ministerial Meeting, sinabi ni Freeland na nais ng kanilang bansa na lalo pang mapagtibay ang kanilang ugnayan sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Isang napakahalagang panahon din umano ito dahil sa bukod sa ipinagdiriwang ay ka-40 anibersaryo ng ASEAN-Canada Dialogue Relations at ang ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ipinagdiriwang din ng Canada ang kanilang 150th Confederation Anniversary. Samantala sa simula ng kanyang pananalita, ipinahayag ni Freeland ang lumalaking populasyon ng mga Pilipino sa bansang Canada, dahilan din ang mabilis na paglago ng wikang Filipino doon. Mabuhay! We Canadians feel very, very comfortable and at home in the Philippines. We had a recent survey showed that 7 million Canadians count neither English nor French as their first language. And probably the fastest growing language in Canada is Tagalog. Nagpahayag din ang bansang Canada sa pamamagitan ni Freeland ng kanilang pakikiramay sa mga taong namatay dulot ng kaguluhan sa Marawi. I'd like to express my condolences to the people of the Philippines for those killed in Marawi at the hands of the Daesh-linked terrorists. This is really a horror that none of us is immune to, and we need to stand in solidarity fighting it. And you have Canada's deepest condolences. Dahil na rin sa pagiging trading nation ng Canada, sinabi ni Freeland na nais nilang palakasin pa at palawakin ang pakikipagkalakalan sa Asya, kasabay din ang pagsasabing nakikisa ang Canada sa laban kontra terorismo. Marita Muahe, para sa Bayan. Hindi lamang sa paglansag ng terorismo ang tulong na ipagkakaloob ng Australia sa Pilipinas, kundi pati na sa larangan ng edukasyon. Itong iniulat ni Foreign Affairs spokesperson Robespierre Bolivar sa ASEAN Ministerial Meeting. Alamin natin ito mula kay Kenneth Pasyente, nag-uulat live.
Marita, naging matagumpay. Ganyan inilarawan ni Department of Foreign Affairs Acting Spokesperson Robsier Bolivar ang mga naganap na ministerial meeting ngayong araw. Una na nga dyan ang naging ministerial meeting sa pagitan ng ASEAN at bansang Canada. Ayon kay Bolivar, magdodonate ang Canadian government ng 10 milyong Canadian dollars para sa scholarship program ng mga ASEAN member state. Bukod dito, sinabi pa ni Bolivar na inimbitahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Canadian Prime Minister Justin Trudeau para maging panauhin sa nakatakdang East Asia Summit sa darating na Nobyembre. Naging matagumpay din ang naging ministerial meeting sa pagitan ng ASEAN at Korea, kung saan napagkasunduan ang pagsusulong ng small micro enterprises. Napagkasunduan naman sa ministerial meeting ng ASEAN at New Zealand ang pagpapalawig ng maritime security sa rehiyon at paglaban sa terorismo. Tinalakay naman sa pulong ng Australia at ng ASEAN ang paghahanda sa nakatakdang special summit sa susunod na taon. Kabilang naman sa tinalakay ng ASEAN at ng China ang tungkol sa usapin sa South China Sea, partikular na nga ang Code of Conduct. Kasabay nito, kumpiyansa ang DFA na magiging matagumpay din ang mga nakatakdang ministerial meetings kaugnay ng mas matibay na relasyon at ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Mula pa rin dito sa International Media Center dito sa Pasay City, ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan. Salamat, Kenneth Pasyente. Maglalabas ang Department of Foreign Affairs ng bagong disenyo ng pasaporte. Ito ay matapos mahalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nagpapalawig sa passport validity ng hanggang 10 taon. Ayon sa DFA, target nilang mailabas ang bagong disenyo ng passport sa susunod na taon na layong mas maging ligtas sa pamimeke ang mga gumagamit nito. Samantala, ipinabatid ng DFA na kanila na ring pinaplansya ang implementing rules and regulations ng pagpapalawig sa bisa ng mga pasaporte. Selebrasyon ng Golden Anniversary ng Association of Southeast Asian Nations sa Martes magiging makulay at maingay. Pero asahan ng mas maigpit na seguridad ayon sa NCRPO, may karagdagang ulat si Ria Fernandez. Makulay at maingay ang magiging selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng ASEAN sa Agosto 8. Alas 2 ng hapon, magsisimula ang parada mula sa Luneta patungong Cultural Center of the Philippines o CCP. Una sa parada ang Sari Manok Float, lula ng mga modelong nakadamit ng kasuotan ng iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Sa likod nito ang ipinagmamalaking higantes ng Angono Rizal na susundan ng street dancers at marching band. Sa CCP grounds, mangyayari ang lighting ceremony na isasagawa rin sa may 70 lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. May spoken word at song performances din doon mula sa ASEAN pop stars kabilang ng Pinoy balladeer na si Christian Bautista. Inaasahang dadalo rito ang mga opisyal, ministro at delegado ng ASEAN. Inaanyayahan din ng publiko na lumahok. So what we wanted to do was to really break down what's golden about the ASEAN region. The smiles, the resources, the grain of rice, the beautiful Mekong River, etc., etc. And one of the things that I really wanted to do was to really marry both what is traditional and what is contemporary. Sa Bonifacio Global City naman ang venue ng after party hanggang hating gabi. This is really intended for the younger crowd, for the millennials, so that they will also be aware of what's happening. Walang signal jam pero tiyak na mas magiging mahigpit ang seguridad sa Martes. Nakiusap naman si NCRPO Police Director Oscar Albayalde sa mga rallyista na kung maaari ay iwasan ng magprotesta sa araw na ito. Gayunman, itinakda nila ang TM Calao bilang lugar para sa kilos protesta. Let us show to the whole world na tayo ay nagkakaisa, no, at sinusuportahan natin itong ASEAN Summit. Samantala, asahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa pagitan ng alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa mga isasarang kalsada at stop and go scheme. Dahil dyan, ipatutupad ang truck ban sa mga nakalistang rota. Sa halip ay maaaring dumaan sa alternatibong rota. Ria Fernandez para sa Bayan. Patuloy na tutulong ang Estados Unidos sa mga bansang ASEAN kabilang ang Pilipinas. Gusto dito ng matapat na hangarin ng Amerika na makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, gayon din sa pagpapaunlad ng rehiyon. Kinumpirma ito ni Malaysian Foreign Minister Anifa Aman base sa pahayag ni US Secretary of State Rex Tillerson. Si Joy Gumatay, nag-uulat live.
Marita, sa nakalipas na 6 na buwan, 3 beses nakipagpulong si US State Secretary Rex Tillerson sa mga kinatawan ng 10 bansang bahagi ng ASEAN. At ayon mismo sa kanya, isa itong patunay na talaga namang pinapahalagahan ng Estados Unidos ang relasyon nito sa isang matatag na regional community sa Timog Silangang Asya. Kinumpirma ni Malaysian Foreign Minister Anifa Aman ang pahayag na ito ni Tillerson. At bilang siya yung kinatawan ng ASEAN sa naganap na ASEAN-US Ministerial Meeting ngayong araw, ay pinasalamatan niya ang Amerika sa 4 na dekadang pagnanais nito na makatulong sa pagkamit at pagpapanatili ng kapayapaan, gayon rin sa pagpapaigting ng kaunlaran sa rehiyon. Dagdag pa dyan, binigyang diin rin at kinilala ni Malaysian Foreign Minister Aman ang natatanging kontribusyon ng Amerika para nga maging isang rule-based regional architecture ang ASEAN nang hindi nakokompromiso ang mekanismo ng ASEAN Centrality at Unity. Sa huli, umaasa ang dalawang kampo na sa patuloy na pagbuti ng kanilang relasyon ay lalo silang makakapaglatag ng mga mas epektibong solusyon sa mga usapin, partikular yung issue ng terorismo, cybersecurity, maritime conflict, immigration at climate change. Sa ngayon, Marita, yan na muna ang ating pinakahuling ulat. Live mula pa rin dito sa International Media Center, Joy Gumatay para sa Bayan. Maraming salamat, Joy Gumatay. Big time oil price hike posibleng ipatupad sa darating na linggo. At DNR ipinapatigil ang operasyon sa Payatas Dam Site. Ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend. Muli, magandang gabi. Gusto ko lang pasalamatan mga kasama natin sa International Broadcast Center, sina Marita at ang mga reporters natin sa International Media Center. Ngayon balik tayo sa mga balita dito sa ating bansa. I'm once again your host, Joseph Parapina. Kinonsulta po naman nasa lokal na pamahalaan ng mga lider ng Maranao. Ito po ay para sa Peace and Rehabilitation sa Marawi City. May detalye sa report na ito si Sweet Lukman ng Philippine Information Agency. Sweet? Dinaluhan ng 3 gabinete ang Maranao Leaders Consultation Summit dito sa Iligan City, kung saan ay may 45 partisipante na binubuo ng mga municipal mayors at provincial officials ng Lanao del Sur. Kaakibat ng Mindanao Development Authority, ang Presidential Advisor for Overseas Worker at TESDA upang magkaroon ng Dialogue for Peace and Rehabilitation. Layunin ng nasabing dialogo na marinig ang iba't ibang opinyon at suhestyon ng mga pinunong nagrerepresenta para sa mga residente ng Marawi City. Binigyang diin naman ni Secretary Giling Mamunjong ng TESDA na layunin ng ahensya na mabigyan ng trabaho ang mga IDPs bilang parte ng programang rehabilitasyon para sa Marawi City. Massive skills training for the evacuees. We have already allotted 15 million pesos for this, Kasi ang kailangan nila after returning to Marawi is jobs. Ang kailangan trabaho at hanap buhay. So kailangan bigyan mo na sila ng skills training para maganda yung takbo ng negosyo at saka yung trabaho makukuha nila. Prinisenta naman ni Puna Bayabao Mayor Dr. Lampa Pandi ang kabuuan na problema ng Lanao del Sur, kung saan ay siyang batayan din na pinagmulan ng kaguluhan at terorismo. My presentation was the totality of the problems in Lanao del Sur that brought about this terrorism and this violence. Ang tinitingnan natin is with the devastation of Marawi City, we are hoping that we can turn this into an opportunity to really improve the Maranao society. Yung peace talk, sana maging matapos na ito. And hoping that this can be finished by the approval of the BBM. Yung mga discrepancies na ito will be addressed. So na pagbigyan na rin din natin yung quest for determination, self-determination ng ating mga MILF at saka MNLF. So ma-incorporate po natin sila sa mainstream na Muslim or the Maranao society.
Pinaliwanag naman ni Johari B. Ayo ang partisipasyon ng civic and social organizations para sa nasabing dialogo. We as a civil society organizations, ang participation namin dyan ay yung pag-systematize ng pagbibigay ng relief, yung hindi maabot na mga kababayan natin, ng mga evacuees from evacuation center at saka sa home base. Yun po ang isa sa mga nagiging papel ng mga CSO na ma-locate yung mga saan dito sa entire Mindanao. Para sa bayan, Sweet Lukman, Philippine Information Agency. Nilinaw po ngayon ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na bahagi ng pinaigting na seguridad sa bansa ang hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte na 20,000 sundalo. Ayon kay Abella, idideploy po ang mga ito sa mga lugar sa ating bansa kung saan nagpapatuloy ang banta sa seguridad. Ang deployment aniya ng tropa sa Marawi at ibang mga lugar sa ating bansa, partikular sa Mindanao, ay dapat na maging balanse. Matatanda ang hiniling ng Pangulo sa Kongreso ang karagdagang puwersa dahil po naman sa panibagong banta ng terorismo sa ating bansa. Inatasan naman ni AFP's Chief of Staff General Eduardo Anyo ang military commanders sa Marawi City na i-update ang kanilang urban warfare doctrine. Ito'y kung saan lilikumin ang lahat ng obserbasyon at karanasan ng mga sundalong nakikipaglaban sa Mauti Terrorist Group. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgardo Arevalo, magsisilbi pong basihan para naman sa lilikhaing bagong doktrina ang mga natututunan ng mga sundalo sa operasyon sa Marawi. Ang urban warfare na tinatawag ay ang labanan kung saan gamit ng mga bandido ang mga gusali at bahay bilang bentahe laban sa tropa naman ng pamahalaan. Patuloy po naman na napipigilan ang pagpasok ng puwersa ng NPA o New People's Army sa Bohol dahil po naman sa mahigpit na seguridad na pinapatupad ng militar sa mga border ng lalawigan. Ayon kay Philippine Army 47th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Eufrasio Joel Malik Jr., isang hamon ang mapanatiling insurgent-free ang Bohol. Nauna nang nagpresenta ng ulat si Malik tungkol po naman sa mga armadong individual na namataan umano sa mga lugar na pinapaniwala ang pinamumugaran ng mga militanteng grupo. Sa kasalukuyan ay inaalam pa nila kung aling grupo ang kinabibilangan ng mga nasabing individual. Naniniwala naman si Governor Edgar Chatu na ang pakikilahok ng umasa sa itinatag niyang Countryside Development Program, Purok Power Movement ang dahilan kung bakit hindi namamayagpag ang mga komunistang grupo sa kanyang probinsya. Suprema ang pagpatay kay Butuan City Regional Trial Court Branch 4 Judge Godofredo Abol Jr. at sa asawa nito. Nananawagan ng mataas na hukuman sa mga otoridad na gawin ang malalimang investigasyon at dakpin ang mga may kagagawa nito para po naman sa hustisya ng mga biktima at pamilya. Kaugnay nito, bumuo ang PNP Caraga ng Special Investigation Task Force para po naman manguna sa nasabing investigasyon. Una rito ay sinuspende si Abol ng 6 na buwan dahil sa kasong extortion na inihain ng isang pari. Patay po naman ang isang konsihal ng lungsod ng Pasay na si Borby Rivera matapos tambangan sa Las Piñas kagabi. Pinagbabaril po na ang konsihal habang papalabas ng SM South Mall at patungo na sana sa parking area. Ayon sa Las Piñas Chief of Police, Senior Superintendent Marion Balonglong, nagtamo ng tama ng bala sa ulo at katawan si Rivera. Naisugod pa sa Asian Hospital sa Alabang, Muntinlupa, ang biktimang ito, ngunit idineklara po namang dead on arrival. Inalis naman ng pulisya ang anggulong pagnanakaw o kaya naman ay terorismo sa naturang krimen. Tanging pagpatay lang anila ang nakikita nilang motibo sa naturang pananambang. Kaugnay po niyan ay titingnan naman ng Las Piñas City Police ang CCTV camera na naka-install sa bahagi ng SM South Mall kung saan binaril si Pasay City Councilor Borby Rivera. Ayon sa pulisya, hihilingin nila sa namamahala ng mall ang kopya ng CCTV footage para po makakuha ng lead kung sino ang nasa likod ng nasabing pamaslang na yan. Kasama rin po sa investigasyon ng pulisya mga security guard ng mall. Isasama naman ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa requirements ng promosyon ang drug testing. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, ito'y para po naman matiyak na walang sundalo
at mga empleyadong sibilyan ang gumagamit ng illegal na droga. Sinabi pa ni Arevalo na bahagi din ito ng pamunuan ng AFP na maging drug-free workplace ang sandatahang lakas. Kasabay nito, ibinabala ni Arevalo na posibleng masibak sa serbisyo ang mga sundalong magpupositibo sa paggamit ng droga. Maganda pong balita, permado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng mas striktong parusa. Ito po ay sa mga ospital na tumatanggi sa mga pasyenteng walang maideposito o hindi makapagbigay ng paunang bayad sa kanilang pagpapagamot dito. Pakinggan natin ang detalye ng report nito mula kay Juliet Carangyan. Tapos na ang pagsasamantala ng mga ospital sa mahihirap na pasyenteng walang perang pandeposito. Ito'y matapos na lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang batas ang Republic Act No. 10932 o ang tinaguriang Strengthened Anti-Hospital Deposit Law. Itinatadhana ng bagong batas ang pagpataw ng parusang pagkabilanggo ng 4 hanggang 6 na taon sa mga opisyal ng ospital na humihingi ng deposito o paunang bayad bago i-admit o gamutin ang mga emergency patients. Pagbabayari ng mga nasabing ospital ng multang mula 100,000 hanggang 1,000,000 piso. Binibigyan din ng otoridad ang Department of Health na bawiin ang lisensya ng mga ospital na 3 beses na lumabag sa batas na ito. Binigyang diin ng Pangulo na tungkulin ng pamahalaang bigyan ng sapat na pangangalaga sa kalusugan ang mga mamamayan, lalo na ang mga maralita na higit na nangailangan nito. Nauna rito nilagdaan din ni Pangulong Duterte bilang batas ang bill na nagtatakda ng libreng tuition sa mga state colleges and universities. Juliet Carangyan para sa Bayan. Nanaig po ang pagmamahal ng anak sa inang walang iniisip kundi ang magkaroon sila ng magandang buhay sa hinaharap. Isa pong pangarap na natupad sa kabila ng mahirap na kalagayan sa kanilang buhay. Anong klaseng magandang balitang ito? Pakinggan natin mula kay Clazel Pardilla. Ito si Nanay Liza, isang labandera. Maaga siyang nabiyuda ng dapuan ng kanyang asawa ng sakit na cancer. Wala na ako asawa ngayon. Magsi-17 years na ngayon. 2000 po siya namatay. Simula noon, siya na ang tumayong ama at nagtaguyod sa kanyang 2 anak na si Juan at Rhea. Sa umaga ho, alas 7 ho ang pasok ko sa pinaglalabahan ko. Hanggang minsan naabot lang ko ng hapon, alas 2. Pag magkailangan po ng anak kong si Rhea pambili ng uniform, ng libro, o kaya project po, nangungutang po ko sa 5-6 po. Doon sa CTUin ko, umutang po 5-6. Ang ginagawa namin noon, tumutulong kami sa nanay ko sa paglalabada. Yung mga inuuwi niyang labada, nilalaban namin yun, tinatapos namin. Tapos, sumasama din ako sa kanya kapag wala akong pasok. At dahil gipit rin, bukod sa paglalabada na masukan rin siya bilang kasambahay para may dagdag kita nung siya'y kolehiyo na. Sumasama din ako pag bakasyon sa school para makaipon. Tumutulong ako sa tita ko sa kantin niya sa Pasig. So, naninilbihan ako doon na katulong niya. Nagtutuhog ako na Sampaguita. So, ako yung pinakamabilis magtuhog na Sampaguita doon sa amin. Yun yung mga tinitinda sa simbahan. At para magkalaman ang sikmura sa tuwing papasok sa eskwela, hindi siya nahiyang manilbihan maging sa mga kaklase niya. Nagtututor ako sa mga klase ko or gagawa ko ng assignment tapos ilibre nila ako ng merienda. So, para lang makasurvive din sa everyday. Pagkatapos ng pagsusumikap ni Aling Liza, katulong si Rhea, ay napagtapos niya ito ng may mataas na karangalan sa pag-aaral at may magandang posisyon na ngayon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Gumraduate ako ng Business Administration, major in Economics as cum laude. Tatrabaho ko as junior officer sa number 1 insurance broker dito sa Pilipinas. Siyempre, thankful ako sa'yo, Nay, sa lahat ng tulong. Kahit mahirap tayo, pagtapos mo ko, magsikap po sila para yung mga anak ko nila makapagtapos din po. Huwag na sumuko. Maraming ways para matustusan yung pag-aaral. So, maraming pwedeng paraan kung paano mo matapos mo. Ano yung pangarap mo? Siyempre, hindi dapat basta-basta sumuko. Si Nanay Liza at Rhea ay nagpakita ng tunay na pagmamahalan bilang mag-ina. Ipinakita rin nila na kung may katatagan at pagsusumikap sa buhay, kahit na anuman ang pangarap mo, basta ikaw ay dedikado, makakamtan mo. Clazel Pardilla para sa Bayan. Alright.
Alright, thank you, Clazel. Siyempre, alam po natin, napakahirap ng buhay, pero yan po ang nagpapatatag lalo sa ating bawat isa. No? Magandang balitang istorya po yan na walang imposible basta't gusto nating magsikap para sa ating mga mahal sa buhay. Thank you, Nanay. Samantala sa ibang balita po, ginihit ngayon ni Senator Panfilo Lacson na dapat salain ang mga estudyanteng makikinabang sa libreng matrikula sa mga state universities and colleges o SUCs. Ayon po kay Lacson, dapat naging malinaw sa implementing rules and regulations kung sino ang mga dapat makapag-avail sa libreng matrikula. Binigyan din pa ni Lacson na dapat mahihirap at deserving na estudyante ang makinabang sa naturang batas. Paliwanag pa ng senador, hindi katanggap-tanggap na gastusan ng pamahalaan ng mga bulakbol at mga mahihinang estudyante. Ito pa magandang balita, nababawasan na po ang bilang ng mga naninigarilyo matapos ipagbawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Paano nga ba ito na itigil ng ilan nating mga kababayan mula sa pagkahilig nila sa paninigarilyo? Alamin natin sa ulat naman ni Patrick De Jesus. Isa si Gilbert sa nahirapang itigil ang paninigarilyo. Simula 15 anyos pa lang ay nagsimula na siya sa kanyang bisyo. Pero ngayon, limitado na lamang ang kanyang paninigarilyo. Anya, nakatulong ang pinatupad na pagbabawal ng paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Nilalagay ko sa lugar yung paninigarilyo ko. At least natitipid yung paninigarilyo ko. Hindi gaya noon na sindi, tapos pag naubos, sindi na naman. Ang anti-crime group ng Quezon City naman tumutulong sa paghuli ng mga lumalabag sa kautusan. Ngayon, mas kumonti na ang kanilang nasisita. Sa ngayon po, itong buwan na ito, konti na lang po yung mga naninigarilyo sa mga public place. Mas okay din po yun kasi mababawasan po yung mga naninigarilyo ng mga tao. Nakapaloob sa batas na may mga itinilagang smoking area upang maiwasan na ibang tao makakalanghap ng usok mula sa sigarilyo. Ayon sa pag-aaral, ang second-hand smoke ay maaari pa rin maging sanhi ng lung cancer kahit hindi naninigarilyo. Si Jimmy, na matagal nang tumigil sa paninigarilyo, sinabing hindi maganda ang naidulot sa kanyang kalusugan ng bisyo, kaya napili niyang ihinto ito. Matagal ako nagsisigarilyo noon. Kahit anong sigarilyo noon, nagsisigarilyo talaga ako. Payat ako. Tapos nung tumigil ako, ganito na yung katawan ko. Oo, ganito na. Patrick De Jesus para sa Bayan. Thank you ulit, Patrick De Jesus. Samantala, nakibahagi na rin po naman ang Department of Education sa pagpapalakas ng nationwide smoking ban ng pamahalaan. Ito po ay sa pamamagitan ng nilunsa sa sigarilyo. Sa pamamagitan po nito ay mas mapapadali na ang pagre-report ng mga guro at estudyante ng mga individual at establishmentong lumalabag sa smoking ban, particular na mga malalapit sa paaralan. Ayon po sa DepEd, maaaring i-report ang mga reklamo sa www.tobaccofreedeped.org. Ang kahalagahan naman sa pangangalaga at pagbibigay ng proteksyon sa ating mga mata ay kinakampanya ngayon ng Department of Health sa selebrasyon ng Sight Savings Month ngayong Agosto. At ayon po kasi sa World Health Organization, sa buong mundo ay katarata ang pinakamalaking dahilan ng pagkabulag. Silipin nga natin ito mula naman sa report ni J.M. Encinas. Tinatayang nasa 285 milyong tao sa buong mundo ang may problema sa mata. 39 milyon ang nabubulag habang nasa 246 milyon naman ang malabo na ang paningin. Ayon sa World Health Organization o WHO, sa buong mundo, katarata ang nananatiling pinakamalaking dahilan ng pagkabulag. Ito ay sinundan ng glaucoma at pagtanda. Sa Pilipinas, ang bilang ng mga taong nabubulag ay nasa 332,150. Nasa 109,609 ay dahil sa katarata. 83,037 ay dahil sa error of refraction at 46,501 ay dahil sa glaucoma. Sa pahayag ng Department of Health, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nabubulag taon-taon. Kaya naman, muling nagpaalala ang kagawaran tungkol sa pangangalaga ng mata. Sa selebrasyon ng Sight Saving Month, Protect Your Eyes from Blindness, ang ikinakampanya ng kagawaran sa publiko. At yung
mga backlog, meron po tayong malaking backlog sa ating pagbibigay ng cataract operations, pagbibigay ng eyeglasses para makakita ng malinaw yung ating mga kababayan, ay pinag-uusapan rin po namin kung paano natin matugunan ito. Kaugnay nito, isang walk-in site ang inorganisa ng National Committee on Site Reservation and Foundation Incorporated sa pakikipagtulungan ng DOH upang lalo pang palakasin ang public awareness sa pag-aalaga ng mata, gayon din ang mga paraan para maiwasan ang pagkabulag. Nais ng DOH na magkaroon ng taunang check-up ang bawat Pilipino para mas mapangalagaan pa ang kanilang mga mata. At ang isa pong i-introduce ko sa ngayon na pag-uusap namin ay yung ginagawa na po natin since last year sa ating Philippine Health Agenda, ang pag-check up. Importante pong ma-check up yung mga mata ng ating mga kababayan. Kung pwede po, lahat ng Pilipino merong annual eye check up nang sa gayon talaga maiwasan natin ang pagkabulag o pagkasira ng ating mata. Samantala, binigyang pugay naman ng mga doktor na gumagamot sa ating mga mata. Taon-taon ay nagpupugay po tayo sa ating mga ophthalmologist at mga nagtatrabaho para sa pagsalba ng sight natin o pagtingin sa pamamagitan ng wreath laying dito sa dambana ng ating national hero na isa pong ophthalmologist. Payo ng mga doktor, hanggat maaga ay ugaliin ang regular na pagpapatingin sa mata para mapanatili ang malinaw at malusog na paningin. Ugaliin ring kumain ng mga pagkaing masustansya sa vitamin A. JM Encinas, para sa Bayan. Ipinag-uutos po ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa operator ng Payatas Landfill ang pagpapatigil na sa operasyon ng dump site na ito habang nire-review ng ahensya ang Environmental Clearance Certificate nito. Inilabas ang kautusan upang maiwasan ang mga pinsalang maaaring idulot ng landfill tuwing masungit ang panahon at rushlides o paguho ng bundok-bundok na basurang nakatambak dito. Naghahanda na po ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para po naman sa permanenteng pagpapasara sa Payatas Landfill sa katapusan ng taon. Matapos mapabalitang lumalagpas na ito sa kapasidad nito, ayon po sa Quezon City Government, nasa 2,800 tonelada ng basura ang binabagsak sa Payatas kada araw. Sa kasalukuyan, wala pang napipiling alternatibong landfill. Ngunit, nakatakdang magdesisyon ang MMDA hinggil dito. Nakatakda po namang masilayan sa Pilipinas ang partial lunar eclipse sa Lunes, bukas po ito, 7 ng Agosto. Ayon sa Department of Science and Technology, magiging malapitan ang pagitan ng buwan at ng mundo sa nabanggit na araw. Sinasabing dadaan ang buwan sa pagitan ng araw at ng ating planeta. Makikita po ang partial lunar eclipse na ito mula alas 11:50 ng gabi ng Agosto 7 hanggang alas 4:51 ng madaling araw ng Martes. Latest sa lagay ng panahon para sa oras na ito. Batay nga sa latest satellite images ng Pag-asa, patuloy ang pag-iral nitong southwest monsoon sa may bahagi ng kanlurang Luzon at maging dito sa may Visayas. Asahan naman na ang low pressure area ay posibleng tuluyang malusaw sa susunod na mga araw dahil ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo ito. Itong kasalukuyang weather system ay magdudulot pa rin ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog, partikular dito sa rehiyon ng Ilocos, maging sa kanlurang Kabisayaan at Zamboanga Peninsula at sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Mindoro at maging dito naman sa may Palawan. Asahan pa rin ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiral naman dito sa Kamayninaan at sa nalalabi pang bahagi ng bansa. Samantala, para naman sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, asahan ang mas maaliwalas na panahon ang mararanasan. Dumako naman tayo sa lagay ng panahon ng mga pangunahing lungsod sa labas ng Metro Manila.
Patuloy ng makakaranas nitong partly cloudy skies with isolated rain showers dito sa Maylawag, Olongapo, Lipa, Cebu at Davao. Ang maximum high po natin dito sa Maylawag ay maglalaro po yan mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Olongapo ganun rin po ang maximum range po ng temperatura natin, habang sa Lipa naman aabot po ito hanggang 32 degrees Celsius at sa Cebu ito ay papalo mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Davao naman asahan na ang maximum high natin ay naglalaro hanggang 32 degrees Celsius. Silipin naman natin ang lagay ng panahon sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Patuloy nga ang pag-iral nitong partly cloudy skies with isolated rain showers mula Monday to Wednesday dahil pa rin nga yan sa hanging habagat. At ang maximum high po natin ay naglalaro mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At yan ang latest mula sa PTV Info Weather. Ako si Trixie Jaafar para sa Bayan. Magandang gabi. Thank you, Trixie. At para naman po sa mga nagnanais maging milyonaryo, magsadya na po kayo sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong mga lugar. Tandaan, Lotto 649 at Ultra Lotto 658 ang draw mamaya. Mayroon pa kayo hanggang alas 8:30 ng gabi para tumaya. Mapapanood ng draw ng Lotto 649 at Ultra Lotto 658 mamayang alas 9 ng gabi. Dito lang po sa PTV. Asahan naman po ang big time oil price hike ngayong papasok na linggo. Ayon sa Department of Energy, inaasahang nasa piso ang itataas na presyo ng kada litro ng gasolina, habang 90 sentimo naman ang aumento sa kada litro ng diesel. Maliban po dyan, nagbabadya ring tumaas ng 75 sentimo ang kada litro ng kerosene. Ang naturang oil price hike pong ito ay bunsod pa rin naman ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Isang magandang balita para sa karamihan ang pagpirma ni Pangulong Rodrigo